Narito ang tatlong failed unicorns sa NBA. Number 1, Tacko Fall. Sumikat si Tacko Fall noong siya ay nasa high school dahil sa kanyang enormous height na angat sa kanyang mga peers. Born in Senegal, si Tacko ay tumatayo at a whopping 7 foot 6 inches GOAT fam. Siya ang laman ng mga highlight mixtape way back 2014 dahil sa kanyang length at dominance na ipinamala sa high school basketball. Nag-commit nga itong si Fall sa school ng University of Central Florida kung saan siya naglaro ng 4 na taon. Naging mabagal kasi ang development ni Tacko sa college at sa 4 na taon ay nag-average siya ng 10 points, 7.7 rebounds and 2.4 blocks per game. Underwhelming numbers lalo na sa rebounding aspect ng kanyang laro bilang isang 7'6" big man. Ine-expect kasi natin na kapag ganyan nakatangkad ang isang player ay double-digit rebounding na nga dapat ang kanyang itatala every game. After 4 seasons sa UCF ay nag-declare sa NBA draft si Tacko noong 2019 kung saan walang kahit isang NBA team ang pumili sa kanya. Kinailangan pa ni Fall na magpakitang gila sa Summer League bago siya kunin ng Boston Celtics as a two-way player. His 2 seasons sa Celts ay sabihin na natin GOAT fam na extremely disappointing. Mostly playing sa garbage time. Nag-average si Tacko ng 2.2 points, 2.4 rebounds and under 1 block per game para sa kanyang buong NBA career. Nagkaroon pa siya ng maiksing stint para sa Cleveland Cavaliers kung saan after just 11 games ay na-waive na rin siya ng Cleveland management. Sa ngayon ay naglalaro si Tacko Fall sa China para sa team ng Nanjing Monkey Kings ng CBA. Number 2, Dragan Bender. Sa pagsikat ni Kristaps Porzingis noong 2016 ay naging hyped ang mga scout sa European big man na si Dragan Bender. At 7'1" kasi ay kayang-kaya ni Bender na makashoot mula sa labas at gumawa ng kanyang sariling tira sa perimeter noong siya ay naglalaro sa Maccabi Tel Aviv. Isang ang lagpas 7 feet na big man na naglalaro sa perimeter. Shades nga yan ng isang Kristaps Porzingis na siyang hinahanap ng mga NBA team that time noong 2016. He was drafted by the Phoenix Suns as the 4th overall pick ng draft and the pressure is high para sa Croatian big man na ito na mag-perform sa NBA. Through his rookie season ay masasabi natin GOAT fam na Dragan is far from an all-star Kristaps Porzingis level. He was treated ng Phoenix bilang isang spot-up power forward with no other skills to showcase kundi ang kanyang 3-point shooting. Ang problema, Dragan is not an effective NBA shooter. His strength na sinasabi ng mga scout way back Europe na 3-point shooting ay hindi nag-translate sa NBA. He had a career average of 32.3% mula sa Rainbow Country while not being able to rebound effectively. Lacks the strength para tapusin ang kanyang mga drives to the basket at eventual no signs of growth ay nawala na sa NBA ang isang Dragan Bender. Nagtala lang siya ng 5.3 points, 4 rebounds and 1.3 assists per game sa 4 na seasons niya sa liga. Sa ngayon ay naglalaro si Bender sa Spain sa Liga ACB. Number 3, Thon Maker. Bago pa sumikat sila Wemby ay sumikat na ang mga high school mixtape ng isang Thon Maker. Isang 7'1" power forward na may guard skills at kayang dalhin ang bola down the length of the court at magkaroon ng isang athletic finish. Ganyang mga galaw ang pinakita ni Thon Maker kung kaya't grabe ang hype niya before siya magpa-draft sa NBA. After his high school days ay hindi pumasok sa college or any professional team si Maker despite having offers mula sa Kentucky, Arizona State at Kansas. Dumiretso si Thon sa draft bilang isang 19-year-old prospect. Pinili siya ng Milwaukee Bucks bilang 10th overall pick kung saan bumuo sila ni Giannis Antetokounmpo ng isang athletic at lengthy na frontcourt. Sinabi pa nga ni Kevin Garnett na magiging future MVP itong si Thon Maker dahil sa kanyang upside at potential. Unlike the first 2 players sa ating listahan ay medyo tumagal sa NBA si Maker. His defensive abilities at versatility ang major reason kung bakit nagkaroon siya ng almost 5-year NBA career. Subalit sa 5 taon na yan GOAT fam, hindi natin nakitaan ng growth ang 7'1" big offensively. Nag-average lamang siya ng 4.6 points, 2.8 rebounds and under 1 block per game mula 2016 hanggang 2021. Naglaro si Maker sa mga team ng Bucks, Pistons at Cavs bago mapunta sa kupunan niya ngayon na Fujian Sturgeons ng Chinese Basketball Association. Sad to say na hindi na fulfill ng isang Thon Maker ang potential at upside na meron siya noong siya ay nasa high school pa lamang. GOAT fam, please like and subscribe na sa GOAT's Descendants para sa ating regular uploads. Malapit na nga tayong mag 50k subscribers, kaya't samahan nyo ko sa aking journey in getting that milestone.